Totoo ngang may sapusa ka! May agimat ka palang hayop ka! Kaya hindi ka mamatay-matay! Ngayong alam mo na! Kaya kahit anong dami nyo, hindi ko kayo aatrasan! Uubusin ko kayong mga hayop kayo! Story time. Ang kwentong ito ay base sa tunay na karanasan ko nung kabataan ko pa, kung saan nagtataglay ako ng isang agimat. Pero kakaiba to sa mga kwentong narinig nyo na. Hindi kasi ako lumalaban sa mga aswang o maligno dahil ang mga nakalaban ko ay kapwa ko rin tao. Napasok kasi ako sa mundo kung saan ang mga tao ay daig pa ang demonyo at halimaw sa sobrang kasamaan. Pasensya na kung hindi ko babanggitin ng eksaktong petsa, pangalan at lugar kung saan nangyari ang karanasan kong to dahil masyadong masela ng kwentong ibabahagi ko sa inyo. Alam naman siguro natin na masyadong magulo ang politika sa ibang panig ng ating bansa at dahil katatapos lang ng eleksyon ay muli kong naalala ang karanasan kong hindi ko kailanman makakalimutan. Tawagin na lang niyo akong Aldo. 81 years old na ako ngayon. Nakilala ako sa lugar namin sa isang alias at dahil ayoko mabuko ang aking tunay na pagkatao ay itago niyo lang ako sa alias na Cap 45. Hindi naman to nalalayo sa tunay kong pagkatao dahil nung araw ay palagi ako may sukbit na kalibre 45 sa bewang ko. Ang agimat ko ay tinawag kong baluti sa dughan dahil ito'y proteksyon ng buong katawan laban sa bala ng barel. Nakuha ko ang agimat na to nang minsang nag-aararo ako sa bukid. Katirikan ng araw nun nang biglang nagkulimlim at bumuhos ang napakalakas na ulan. Napatakbo ako papunta sa kubo para sumilong at pagkatapos ay sumilip sa maliit na bintana. Dumadagundong ang napakalakas na kulog kasabay ng pagguhit ng napakatalim na kidlat. Kitang-kita ko ang pagtama ng nakakasilaw na liwanag sa puno. Ang tawag sa puno na yun sa amin ay tuod. Nang humupa ang ulan, pati ang pagkulog at kidlat ay agad kong pinuntahan ng punong nakidlatan. Umuusok pa to dahil sa pagtupok dito ng kidlat. Kitang-kita ko ang isang maliit na batong nakabaon sa katawan ng puno. Sinungkit ko to gamit ang itak at inlagay sa aking bimpo. Ang batong nakuha ko ay tinatawag na pangil ng kidlat. Albularyo ang tatay ko kaya may alam siya sa mga mutya at agimat. Siya ang nagsanay sa akin sa paggamit ng agimat kong to. Itinuro niya sa akin ang mga orasyong magagamit ko, pati na rin ang tamang pag-aalaga sa pangil ng kidlat para manatili ang bisa nito. Buong akala ko ay swerte ang dala nito sa akin, pero hindi ko akalain na ito pala ang magbibigay ng napakalaking pagsubok sa buhay ko. Kasi may nakaalitan ako noon na isang dayo sa amin dahil lumagpas siya ng lupang pinagkokoprahan namin. Ang simpleng alitan na to ay lumaki ng lumaki dahil kahit ang mga punong nyug sa lupa namin ay inaakyat niya na rin. Kaya matapang to dahil alam kong may agimat din to kasi ramdam ko ang lakas ng agimat niya at alam kong ganun din siya sa akin. Kaya naman tuwing magkikita kami ay laging nauuwi lang sa away. Walang gusto magpatalo kahit na nagkakabaranggayan na kami. Pinipilit niyang kasama ang lupa namin sa lupa ng amo niya. Hanggang isang araw ay muli kami nagkasalubong at tinutukan niya kaagad ako ng barel. Siyempre, wala akong nagawa kundi hugutin din ang itak ko para lumaban. Dito ko unang naranasan ang bisa ng agimat ko. Nagawa ko kasing iwasan ang bala ng baril niya na tatama sa akin. Sumugod din ako at mabilis na tinaga ang braso niya. Katulad ko ay makunat din ang balat niya dahil protektado din siya ng kabal at kunat. Hanggang binulungan niya ng orasyon ng baril niya. Pero bago niya tumuling maitutok sa akin ay sumugod na ako at tinaga siya ulit. Umuusal na ako ng orasyon nito kaya mas may puwersa ng pagtaga ko. Napuruhan siya pero hindi nito ininda. Kaya naman hindi na ako tumigil sa pagtaga ng paulit-ulit sa kanya. Ayokong bigyan siya ng pagkakataon na mapatay niya pa ako. Kaya inunahan ko na siya. Nagtamo siya ng maraming taga at nang tingin ko'y patay na siya ay dito lang ako natauhan. Hindi ako makapaniwala nito na nagawa kong pumatay ng tao. Dahil dito, agad ako nagpunta sa mga pulis para isuplong ang sarili ko. Itinuro ko sa mga pulis ang pinag-iwanan ko sa bangkay ng lalaki. Pero pagdating namin sa lugar, ay wala na to. Wala rin kahit anong bakas ng krimen ang makikita rito. Pero kahit ganito, pansamantala akong ikinulong para maghintay na may mag-report na namatay o pinatay. Pero lumipas ang ilang araw, walang nag-report tungkol sa bangkay. Kaya wala ring maikakaso sa akin. Dahil dito, pinalaya ako ng mga pulis.
dahil sa pag-aakalang nababaliw lang ako nito. Pagka-uwi ko sa amin ay sinabihan ako ng mga kaanak ko na lumayo muna dahil baka buhay pa yung antingerong nakalaban ko. Baka raw balikan ako nito, kaya para makaiwas sa gulo ay umalis na lang daw muna ako sa lugar namin. Dahil dito, pumayag ako. Kaya napadpad ako sa karatig baryo lang namin. Pumasok ako dito bilang trabahador sa koprahan. Kahit paano ay naging payapa ang buhay ko rito hanggang sa makilala ko ang babaeng naging asawa ko na rin. Ang asawa ko ay nabibilang sa angkan ng mga politiko. Ang biyanan ko kasing lalaki ay dating kapitan sa baryong to, pero tinalo siya ng kapitan na siyang bagong namumuno. Ang ilan sa tiwi naman niya ay mga barangay tanod. Akala ko ay tahimik at payapa ang lugar na to, pero hindi ko akalain na sa liblib na kabundukan na to ay nagtatago ang mga takas na kriminal o kaya ay mga wanted sa batas. Mistulan silang mga tulisan na kapag pumunta sa kapatagan ay nagnanakaw ng mga alagang hayop ng mga tao. May mga lasenggo rin pala sa baryong to. Masyado lang ako nakulong sa koprahan ng amo ko kaya hindi ko makita ang buhay sa labas. Kaya nang tumira na ako sa lupang pag-aari ng angkan ng asawa ko, ay dito ko na nakita kung gaano kagulo ang baryo namin. Napapalaban na rin ako sa mga lasenggo at siga rito. At dahil dito, nakita ng binan ko ang kakayahan kong lumaban. Kaya kinausap niya ako. Aldo, bakit hindi ka tumakbong kapitan ngayong taon na to? Nakikita akong matapang ka at kaya mong ituwid ang baluktot na kalakaran sa baryong to. Walang ibang maglalakas loob na kumalaban sa kapitan natin kundi ikaw lang. Nako, wala po akong alam sa politika, tay. Nandito naman ako. Gagabayan kita. Kailangan kasi ng baryong to ang isang kapitan na malakas at matapang. Dumadami na ang mga siga dito na naghahari-harian. Kinakaya na lang nila lahat kahit ang mga barangay tanod natin. Ang kapitan naman natin ay mukhang takot din lumaban. Kaya walang nagbabago sa bayan natin. Sa totoo lang po, ayoko sana ng magulong buhay. Ayoko po sa mundo ng politika. Hindi ka ba natatakot para sa magiging anak nyo ng asawa mo? Gusto mo ba siyang itira sa baryong to na punong-puno ng mga sigat basagulero? Maganda ngayon pa lang ay maputol na ang pagsisiga-sigaan ng mga yan para maging ligtas sa mga kabataan sa baryo natin. Sige po, tay. Pag-iisipan ko po. Ayoko sanang maulit ang nangyari sa akin. Ayokong tuluyang makapatay ng tao. Lalo na marami ang mga wanted na nagtatago sa kabundukan na to. Idagdag mo pa ang mga siga na naghahari-harian sa lugar namin dahil lang hawak sila ng politiko. Pero gusto ko rin naman baguhin ang baryo namin. Gusto kong ligtas ang baryo namin para sa mga anak ko. Kaya naman ang sumunod na eleksyon ay tumakbo ko bilang kapitan sa baryo namin. Dahil kilala nga rin ng pamilya ng asawa ko sa baryong to ay maswerteng nanalo ko. At ako ang sumunod na naging kapitan del baryo. Kamay na bakal ang pinairal ko sa mga lasenggo at sugarol na nagsisiga-sigaan sa lugar namin. Hindi kasi uubra sa kanila ang demokratikong pamamaraan ng pagdidisiplina. Ginawa ko ang lahat na mga kaya ko para patinuin ng mga siga at lasenggo. Ang mga kriminal namang nagtatago sa kabundukan ay inire-report ko sa nakakataas sa amin. Sumasama pa ako sa mga pulis para masigurong mahuhuli sila. Maraming tao ang natutuwa sa ginagawa ko, pero marami rin ang nagalit sa akin. Lalo na yung mga nasasagasaan sa ginagawa kong paglilinis sa baryo namin. Dahil dito ay nagkaroon ako ng mga kaaway. Kaya palagi ako may sukbit na kalibre 45 barel sa bewang ko. Katulad na lang isang araw ay may nagreklamo sa barangay. May nagiinuman na naman daw at nanghihingi ng pera sa mga taong dumadaan. Hoy! Hindi ba sinabi ko sa inyong huwag kayo sa gilid ng daan nagiinuman? Pero bang pakialam mo? May pakialam ako dahil may nag-report sa amin na lahat ng dumadaan dito ay hinaharang nyo para kikila ng pang-inom nyo. Kaya nga pinagbawal ko ng pag-inom sa labas ng bahay eh. Kung gusto nyo mag-inuman, dun kayo sa loob ng bahay nyo para wala kayo napeperwiso. Abay gago pala ito eh. Nanalo ka lang na kapitan, yumabang ka na. Hindi sa pagmamayabang, brother. Gusto ko lang ayusin ang baryo natin. Abay dahil sa katulad nyo, takot na ang ibang tao na pumasok sa baryo natin. Baryo daw tayo ng mga siga. Ang dami mong satsat. Dati naman walang bawal-bawal dito eh. Hoy, umayos ka, siga ka ba? Kung kaya niyong takutin ng dating kapitan, pues ako hindi. Magsuwi na kayo. Kung ayaw namin, magagawa ka ba? Agad kong dinakot ang t-shirt ng lalaki na to at hinila palapit sa akin. Binitbit ko siya gamit ang isa kong kamay at halos napaangat siya sa lupa. Hindi sila makapaniwala sa lakas ko. Kaya naman ang ibang mga kasama ng lalaking lasing na to ay nag-atrasa na. Kap, pasensya na. Sige na, uuwi na kami. Bitawan mo na yan. Magatuwag ang potsa. Nag-iisa ka na lang, ang tapang mo pa. Kung ayaw mo sa pamamalakad ko, umalis ka sa baryong to.
Ay, may araw ka rin sa aking hayop ka! Umalis ang lalaking lasing pero dinuro-duro niya muna ako habang pinagmumura. Dadamputin na nga sana siya ng mga tanod na kasama ko pero sinenyasan ko na sila na wag na. Pero kapag umulit pa to, talagang sa presinto na ang bagsak niya. Kap, mag-ingat ka sa taong yun. Balita ko, may anting-anting daw yun kaya malakas ang loob eh. Yan niyo siya, hindi ako natatakot sa kanya. Wag lang siyang gagawa ng mas malalang kalokohan dito dahil may kalalagyan talaga siya. Akala ko ay nasinda ko na yung lalaking lasenggo. Yung pala ay pinagpaplanuhan niya na pala akong tambangan. Habang rumuronda kasi ako kasama ang mga tanod ay hinarang niya kami sa dinadaanan namin. Nakangisi pa siya na parabang demonyo. Mukhang nakainom na naman to dahil namumula ang mga mata niya. Kap, hindi ba sabi ko, may araw ka rin. At ngayon na yung araw na yon. Tarantado, gabi na ngayon. May curfew tayo. Kaya umuwi ka na. Pakailam ko sa batas mo. Batas ko ngayon ang harapin mo. Tinutukan niya ako ng baril kaya naman pinatras ko ang mga tanod ko at sinabing lumayo sila at magtago. Ako lang naman ang balak patay ng lalaki na to dahil sa akin siya may galit. Dahil sa akin nakatutok ang baril niya. Tumayo lang ako sa harap niya habang nakatingin sa baril na nakatutok sa akin. Hindi natin kailangan umabot sa ganito. Pagkakataon ka pa para magbago. Baguhin mo ang buhay mo. Oyol! Kinalabit ng lalaki ang gatilyo pero naiwasan ko kaagad ang bala nito. Akala ng lalaki pumalya ang baril niya kaya tinignan niya to. Pagkakataon ko naman ito para lumapit at agawin ang baril mula sa kanya. Pero muli niyang tinutok sa akin to. Binunot ko na rin ang baril ko at pinutok padapli sa ulo niya. Nagulat siya at napahawak sa tenga niya. Hindi siya makapaniwala na nagdudugo ang tenga niya at sinadya ko lang itong daplisan ng bala. Alam kong nagtataka siya kung bakit tumalab ang bala ko sa kanya kahit protektado din naman siya ng agimat niya. Kaso nga lang, mas malakas ang orasyon ko sa kanya kaya naman napailing na lang ako sa kayabangan niya. Ang mga katulad niya ay hindi pwedeng magtaglay ng anting-anting dahil sa kapirasong kaalaman lang niya ay nagiging mayabang na siya. Turo, tumawag ka ng pulis. Hindi mo ako mapapakulong. Papatayin muna kita! Bago ko siya mapigilan ay nakatakbo na siya palayo. Akala ko'y magtatago na siya dahil sa ginawa ko sa kanya. Pero bumalik lang siya na may dalang mas malakas na uri ng barel. Dito, siguradong tatablang ka na! Pinutok niya ang baril at tumama to sa dibdib ko. Ramdam ko ang pwersa ng pagtama nito pero wala akong naramdamang sakit. Nabutas ang damit ko kung saan tumama ang bala pero hindi pa rin ako tinabla nito kaya lalong nagulat ang lalaki. Umusal siya ng orasyon na agad kong kinontra gamit din ang orasyon ko. Wala akong balak na patayin siya pero mukhang gagawin niya ang lahat para mapatay lang ako. Wala akong nagawa nito kundi ipagtanggol din ang sarili ko. Tinutok ko muli sa kanya ang kalibre 45 ko at pinaputok ko to. Tumama to sa dibdib niya na agad niyang ikinamatay. Nagsilapitan sa akin ng ibang mga tanod na nakakita sa nangyari. Nagtataka sila kung bakit wala akong sugat. Kitang-kita daw kasi nila na tumama sa katawan ko ang bala ng barel pero wala man lang akong sugat na natamo. Dahil sa nangyaring to ay nakulong ako. Self-defense ang nangyari pero kahit ganito ay may bubunuin pa rin akong parusa sa bilangguan. Ang sumunod na naging kapitan ay ang pinakamataas na kagawad na tiyuhin ng asawa ko. Matagal-tagal din ang pagkakakulong ko. Nang makalaya ako ay ang asawa ko na ang kapitan sa baryo namin. Gusto nila ulit akong isabak sa politika lalo na't maraming naniniwala sa kakayahan ko noon dahil naibalik ko raw ang kapayapaan sa lugar namin. Marami raw ako napabagong mga siga pero kahit ganito ay ayoko na muling mamuno sa lugar namin. Para bang nagkaroon ako ng pagdududa sa kakayahan ko dahil ex-convict na ako nito. Dahil dito wala na akong mapasukang trabaho kaya ipinasok na lang ako ng asawa ko bilang bodyguard ng isang congressman. Malaki ang sahod kaya tinanggap ko to. Kahit alam kong delikado ang maging bodyguard ng isang malakas na politiko. Nasubok muli ang agimat ko nang minsang umattend sa assembly meeting si congressman. May 3 kahina-hinalang lalaki na umaaligid sa paligid nito. Sinabi ko to kagad sa mga kasama ko pero imbis na maniwala sila sa akin ay naggalit pa sila. Kabago-bago ko raw ay nagmamarunong na ako. Dahil dito, ako na lang ang nagmanman sa 3 lalaki na to. Inikutan ko sila nang hindi nila ako nahahalata. Napansin ko na may bumubukol sa tagiliran nila at may bitbit pa silang malalaking bag na sa tingin ko'y mabigat ang laman. Pumwesto ako sa likod ng mga lalaki nito at tinutukan ko sila ng barel. Sabay sabing huwag silang kumilos ng masama. Pinadapa ko sila pero hindi sila nakinig. Bumunot ng baril ang isa
kaya biglang nagkaputukan na. Dito lang nagsikilo sa mga kasamaan kong bodyguard. Inalalayan nila kagad si Congressman. Papasok sa sasakyan at mabilis na umalis. Nagkagulo na rin ang mga tao nito at nagkanya-kanyang takbo. Dahil sa nangyaring to, ay natuwa sa akin si Congressman at ako na ang palaging sinasama niya tuwing may lakad siya. Napag-iinitan na ako ng mga kasama ko nito at sinasabing sip-sip ako kahit na ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Palagi pa kaming napapalaban dahil talagang magulo ang politika sa lugar namin. Mas lalong nalagay sa panganib ang buhay ni Congressman nito dahil sa usap-usapang pagtakbo nito bilang mayor ng bayan namin. Huling termino na rin niya kasi nito bilang congressman. Dahil sa sunod-sunod na pagtatangka ng mga kalaban sa buhay ni Congressman ay dumami rin ang mga taong napapatay ko. Hindi ko kinaya ang trabahong to, hindi dahil naduduwag ako, kundi dumadami kasi ang taong napapatay ko. Kahit pa masamang tao sila ay mabigat pa rin sa loob ko na makapatay ng tao. Kaya naman bago ang eleksyon ay nag-resign na ako sa trabaho ko. Ayaw akong payagan ni Congressman ito, kaya itinaas niya ang sahod ko. Pero talagang ayoko na. Sabik na ako sa dati kong tahimik na buhay. Gusto ko na lang tumira sa bukid at magtanim ng gulay. Pero kahit wala na ako sa serbisyo, ay sinusundan pa rin talaga ako ng kamalasan. Na-ambush si Congressman at namatay ito. Ayon sa investigasyon, ay mismong galamay daw nito ang pumatay sa kanya at isa ako sa mga sospek. Aldo, umalis ka na muna sa bayang to. Isa ka sa tinuturong sospek sa pagtangbang kay Congressman. Paano nangyari yun? Matagal na akong wala sa poder ni Congressman. Alam namin, Aldo, pero mabigat ang kalaban mo. Idinidiin ka nila para lang may umako sa krimen at maabsuelto ang totoong may sala. Sino kaya ang ulang pusong gumawa nito? At maski ako dinadamay. Sino pa nga ba? Kundi ang kalaban niya sa politika. Pero malinis ang pagkaka-frame up nila sa'yo. May mga naiplanta silang ebidensya. Kaya tumakas ka na. Delikado ang buhay mo kapag nakulong ka. Baka doon ka pa nila tirahin sa loob. Dahil sa sinabi ng kaibigan ko nagtatrabaho din kay Congressman, ay minabuti kong magtago na muna nito. Pero bago pa ako makaalis, ay dumating na kaagad ang mga pulis para arestuin ako. Umapila kami sa hukuman, pero matibay daw ang ebidensya nila. Hindi ko alam kung paano nila ginawa pero ako ang nagbayad sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Dito rin nagsimula ang alias kong CAF 45. Ito ang tawag sa akin kapag binabalita sa radyo ang kaso ko. Isang buwan na ako sa kulungan nang may isang lalaking kumausap sa akin. Tutulungan daw ako ng isang mayor na makalaya sa bilangguan. Kapalit ang mga utos niya na kailangan kong gawin. Kung hindi ko raw gagawin, ay ipapapatay ako sa loob, pati na ang mga pamilya ko sa labas. Hindi ako takot mamatay dahil sa nagkaleche-leche na rin ang buhay ko. Pero inisip ko nito ang asawa at mga anak ko. Ayokong madamay sila. Kaya pikit mata kong sinunod ang mga utos nila sa akin. Lihim nila akong pinapalabas sa kulungan nito para lang pumatay at gumawa ng mga bagay na labag sa loob ko, pati na rin sa batas. Ang kapalit nito ay pera at kaligtasan ng buong pamilya ko, pati na rin ang kalayaang pinangako nila sa akin. Ilang mga malalaking tao ang ipinapatay nila sa akin. Ang iba'y mga politiko na inaambush namin. May mga kasama din naman akong galing sa kulungan din. Sinasamahan din kami ng mga tauhan ni Mayor para siguraduhin hindi papalpak ang misyon namin. Hindi lang pagpatay ang pinagagawa nila sa amin, kahit kidnapping, hold up at akyat bahay. Sobrang dumi, sobrang sama at sobrang nakakabaliktad ng sikmura ang gawaing to. Sukang-suka ako sa mga pinapagawa sa amin pero wala akong magawa dahil natatakot akong baka balikan nilang pamilya ko at patayin sila. Lumipas ang mga taon na ganito lang ang naging buhay ko. Lumalabas sa kulungan para lang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Hindi ko nga alam nito kung kailan nila tutuparin ang pangakong tutulungan ako makalaya pero duda na ako na gagawin pa nila yon. Masyado nang delikado ang pinapagawa niyo sa akin. Paano kung mabulilyaso yan? Di lalo lang akong mabubulok sa kulungan. Akala ko ba tutulungan ako makalaya ni Mayor? Ano nang balita? Ka-45, Huwag kang atat. Akala mo bang ganun lang kadaling asikasuhin ang paglaya mo? Masyadong mabigat ang ginawa mong krimen. Congressman ang pinatay mo. Alam kong alam mong inosente ako sa kasong pagpatay kay Congressman. Pero ito ang sabihin mo sa mayor mo. Naiinip na ako sa pinangako niya sa akin. Hindi na ako makapaghintay pa. Huling misyon na to Ka-45. Pagkatapos nito, makakalaya ka na. Siguraduhin nyo lang. Kilala naman siguro nyo ako. At alam nyo kung paano ko tumabaho. Ayoko sa lahat ng niloloko ko. Dahil kaya ko kayong gantihan. Relax ka lang Ka-45. Tandaan mo hawak din namin ang pamilya mo.
Kaya wag mo kaming tinatakot. Hindi ko kayo tinatakot. Oras na may mamatay na isa sa pamilya ko, babalikan ko kayo at iisa-isahin ko kayong lahat. Kaya sabihin mo kay Mayor, asikasuhin niya na ang paglaya ko. Tumupad ako sa usapan, kaya sana ito pa rin din niya ang pangako niya. Oo na, sige na. Huling misyon na to at papalayain ka na niya. Magtiwala kay Mayor dahil may isang salita yon. Ang misyon namin kasi na makasama kong preso nito ay mang-hold up ng bangko. Sobrang hirap na ng pinapagawa nila sa amin. Maraming inosenteng tao na ang pwedeng madamay kapag nagkagulo sa bangko. Pero katulad ng dati ay para kaming mga aso na walang magawa kundi ang sumunod dahil hawak nila ang pamilya namin. 6 kaming preso na ipinuslit palabas sa kulungan para sa misyong to. Alam kong hindi lang si Mayor ang may hawak sa amin. Meron din siyang mga tao sa loob ng bilangguan at may mga kasabwat din siyang nasa mataas na katungkulan sa loob. Kaya naman wala kami magawa kundi maging sunod-sunuran na lang. Isang maling kilos lang namin ay tiyak na kaya nila kaming ipatumba sa loob. Mabuti sana kung kami lang. Kaso idadamay nila pati ang pamilya namin. Paglabas namin ay may sumalubong kagad sa amin na van. Binigyan kami ng damit para makapagbihis at para maitago din namin ang aming mga itsura. May kasama rin kaming matangkad na lalaki. Dati siyang sundalo na ngayon ay isa ng pusakal na kriminal na pinoprotektahan ni Mayor. Hindi ko na idedetalye pa ang nangyaring holdapan sa bangko. Naging matagumpay ito at ilang bag ng pera din ang nakuha namin. Ang pera ay isinakay namin sa pick-up na truck. Kami naman ay sa van ulit sumakay. Mabilis kaming umalis doon bago pa makatawag ng pulis sa mga nasa bangko. Hanggang huminto ang sinasakyan namin sa isang gasolinahan na malayo sa bangkong ninakawan namin. May tinawagan yung dating sundalo na kasama namin. At pagkatapos nito ay dumating ang isang kotse at pinasakay yung 3 preso namin kasama dito. Kailangan natin mag-iwahiwalay para hindi pa ginalaan. Sa safe house na lang tayo magkita-kita. Sige sir, ako nang bahala sa mga to. Pansin ko ang kakaibang tinginan nila, pati na ang senyasan. Kinutuban ako nito pero hindi ako kumibo. Nakiramdam lang ako sa kanila. Yung kasama namin dito sa sasakyan ay yung dating sundalo. Nakaupo siya sa may harapan kasama yung driver ng van. 3 na lang kaming preso nito dahil hiniwalay yung 3 pa namin kasama. Bali 5 kami nito sa loob ng van. Kinausap ako ng dating sundalo na to para palipatin sa harap at tumabi sa kanya. Pero iba na talaga ang pakiramdam ko sa kilos niya. Brother, lipat ka dito sa harap. Yan na lang muna sa likod yung 2 nating kasama. Pasensya ka na brother pero nahihilo kasi ako kapag dyan ako sa harap nakaupo eh. Dito na lang muna ako. Wala siyang nagawa kundi hayaan ako. Ilang oras ang naging biyahe namin hanggang sa huminto ulit ang van. May sumakay na 2 lalaki na may hawak na malaking bag. Naupo sila sa likod namin. Kakaiba ang kilos nila kaya mas lalong hindi ako mapakali sa inuupuan ko. Hindi ko alam kung kinukutuban din ng 2 kong kasama. Pero nang tignan ko sila, kampante lang silang nakaupo nito. Mukhang wala silang kalam-alam sa panganib na pwede mangyari sa amin. Hindi ko naman sila pwedeng kausapin dahil baka lalo kami mapahamak kapag nalaman ng mga kasama namin ang kutob ko. 10:00 ng gabi nang ipahinto ng sundalo ang van at sinabing umihi na ang gustong umihi dahil malayo pa ang biyahe namin. Kita ko ang palitan nila ng tingin ng nasa likuran namin. Bahagya akong lumingon sa likod kung saan nakaupo ang 2 bagong sakay. Nagsesenyasan at nagbubulungan sila kaya mas lalong lumakas ang kutob ko na balak nila kaming itumba ng gabing to. Bumaba ang driver at umihi sa madilim na parte. Bumaba din ang 2 presong kasama ko nito. Inaya pa nila ako pero hindi ako sumama. Gusto ko silang balaan pero mailap sa akin ang pagkakataon. Bumaba na rin ang dating sundalo na kasama namin at inikutan ng van. Nakaupo lang ako sa pwesto ko nito pero mailap ang mga mata ko at mas pinalakas ko pa ang pakaramdam ko. Mga brother, mababa muna kayo. Mahina ang hangin ng gulong sa likod ng van. Kailangan palitan. Dahil dito, wala akong nagawa kundi ang bumaba. Pero bago yon, ay tiniyak ko munang nakasukbit sa bewang ko ang baril ko. Mabutit hindi nila to kinuha kanina. Pumunta ako nito sa madilim na parte ng daan. Malayo sa kabahayan ng pwesto namin na to. Parang sinadyang dito ihinto ang van para tahimik kaming itumba. Nagkunwari na lang ako nitong iihi sa gilid ng daan. Pero hinugot ko na ang baril ko nito. Sinilip ko rin ang gilid ng daan. Pababa yun at sa ilalim may sapa. Ramdam ko rin ang pagsunod ng isang lalaki sa akin. Akala talaga nila ganun ako katanga para hindi mabasa ang mga kilos nila. Bumunot ng baril ng lalaki. Pero bago pa niya ako mabaril ay inunahan ko na siyang paputukan. Agad na bumulagta ang lalaki pero sunod-sunod na rin ang pagputok ng baril na narinig ko. Nakita kong bumulagta na rin ang mga kasama kong preso
at parehong wala ng buhay ang mga to. Bumulaga naman sa harap ko ang dating sundalo. Nakatutok sa akin ang M16 rifle niya at bago pa man ako makakilos ay tumama na sa akin ang bala nito. Sa lakas nito'y bumagsak ako at nagpagulong-gulong sa lupa hanggang mahulog ako sa sapa. Hindi pa to nakontento at niratrat pa ako sa sapang pinagbagsakan ko. Babain mo, at siguraduhin mo patay na yon. May pagkapusa daw ang taong yan. Medyo malalim at madilim na dyan. Delikado kung bababain pa natin yan. Hayaan na natin yan. Sa dami ng tama niya, imposibleng mabuhay pa yan. Sabagay, hindi na siya bubuhayin ng armas ko. Tara na, dumiretso na tayo ng safe house. Dinig ko pa ang usapan nila. Matapos kong umahon sa sapa, ay sumiksik lang muna ako sa mga nagtataasang halaman. Akala nila patay na ako, pero lahat ng bala nila ay tumalbog lang sa katawan ko. Hindi nila alam ang taglay kong agimat, kaya nga isa ako sa napili ni Mayor na gawing hard killer dahil sa abilidad kong to para mapadali niya mapabagsak ang mga kalaban niya sa negosyo at politika. Dahil bukod sa may pagkapusa ako, ay asentado pa ako bumarel. Hindi ko lang naisip na tatraydorin niya ako. Lumabas sa balita na tumakas daw ang 6 na preso, namatay ang 2 at 4 pa ang nawawala, kabilang na ako. Naghintay ang pamilya ko sa akin pero hindi ako nagpakita. Hinayaan ko na lang nito na isipin na lang nilang namatay na ako. Mas ligtas kasi ang pamilya ko kung hindi na ako magpapakita pa. Dahil kapag nalaman ng mga kalaban ko na buhay pa ako, ay tiyak na ang pamilya ko ang pupuntiryahin nila. Nagtago na lang ako nito sa bulubundukin ng Negros at dito ako nagplano kung paano ako makakaganti sa kanila. Nang lumamig na ang sitwasyon at alam kong kampante na ang mga kalaban ko, ay saka ako sumugod sa safe house. Ilang beses na rin naman ako nakarating doon tuwing inilalabas ako sa bilangguan para pumatay, kaya kabisado ko na ang safe house nila. Pagkarating ko rito, natuwa ako na makita kong nandito ang mga tarantadong trumaydor sa akin at sa mga kasamahan kong preso. Gulat na gulat sila nang makita nila ako. Teka, patay ka na! Sino nag-utos sa inyo na patayin kami? Sino? Punyeta! Pinasok tayo ni K-45! Naalarma ang mga kasamahan niya. Nagkaroon ng putukan nito. Marami akong tinamaan na agad na namatay. Napaatras naman ang ibang mga kalalakihan, lalo na nang makita nilang hindi ako tinatabla ng bala. Totoo ngang may sapusa ka! May agimat ka palang hayop ka! Kaya hindi ka mamatay-matay! Ngayong alam mo na, kaya kahit anong dami nyo, hindi ko kayo aatrasan! Uubusin ko kayong mga hayop kayo! Napatay ko lahat ng mga nasa safe house nito, kaya walang nakapagsumbong sa amo nila. Gusto ko rin sanang tapusin ang buhay ng mayor na yon, pero mahirap siyang lapitan dahil sa dami ng mga bodyguard niya. Alam ko rin na nagtataglay siya ng agimat, kaya hindi rin siya basta-basta maitutumba. Ang makakapatay lang sa kanya ay may mas mataas na antas ng antingero. Kaya hindi pa rin ako umuwi sa amin. Buhay pa si Mayor at ayokong gamitin niya ulit ang pamilya ko para lang mapatay ako. Bumalik na lang ako sa Negros para muli magtago. Namuhay ako rito na mag-isa at walang nakakakilala sa akin. Hinayaan ko na lang na isipin ng mga nakakakilala sa akin na patay na ako. 50 years old na ako nang mabalitaan kong patay na ang demonyong mayor na nag-utos sa amin noon para pumatay at magnakaw. Walang nakakaalam kung sino ang nakapatay sa kanya dahil na rin sa dami ng kaaway niya. Mabuti na rin yun dahil nakahanap din siya ng katapat niya. Sa pagkamatay ni mayor nito ay nagkalakas loob na ako na magpakita sa pamilya ko. Palihim akong bumalik sa baryo namin. Tuwang-tuwa ang asawa at mga anak ko nang makita nilang buhay pa ako. Pinaliwanag ko sa kanila ang lahat at naunawaan naman nila ako. Ilang araw ko din silang nakasama bago ako nagdesisyong sumuko sa mga pulis para pagbayaran ng mga kasalanang nagawa ko. Maraming taon din ang inilagi ko sa kulungan hanggang sa may isang politiko ang tumulong sa akin para makalaya ako. Dahil sa magandang naging record ko sa loob, nabigyan ako ng parol. 81 years old na ako ngayon, kaya naman sobrang pasasalamat ko sa politikong tumulong sa akin na walang hinihintay na kapalit. Sa tagal kong nagtago noon at sa tagal ko ring nakulong ay sobrang laki na naging pagkukulang ko sa mga anak ko. Pero ngayong matanda na ako ay bumabawi na lang ako sa mga apo ko. Sa kanila rin ako nagpatulong para magawa ang sulat na to. Gusto ko kasing ikwento ang naging buhay ko. Gusto kong ilabas ang lahat ng hinanakit ko sa loob ko sa pamamagitan ng sulat na to. Alam ko, masyadong mabigat ang mga ginawa kong krimen. Marami akong pinatay at maraming inosente rin ang nadamay.
Tawagin niyo akong makasarili pero kung kayo ang nasa sitwasyon ko, siguro'y magagawa rin niyo ang ginawa ko para sa buhay ng mga asawa at anak niyo. Hindi ko alam kung dapat ko bang sisihin ang pangil ng kidlat na nakuha ko sa puno ng tuod kaya nagkaletse-letse ang buhay ko. Pero minsan ay niisip ko na lang na kung wala ang agimat ko ay baka matagal na akong patay. Sa ngayon, yung pangil ng kidlat ay ibinaon ko na sa lupa. Natatakot kasi ako na baka masira rin ang buhay ng taong pagbibigyan ko nito. Kaya mas mabuti nang hindi na tumapunta sa iba. Pasensya na rin kung hindi ko pinangalanan ng mga taong involved sa kwento kong to. Malaking mga tao kasi ang involved dito at ayokong ilabas pa para na rin sa proteksyon ng bawat isa. Maraming salamat na napagbigyan niyo akong ibahagi ito sa inyo. Sana may natutunan kayo sa kwento ko bilang alias Ka 45.